This vlog is in partnership with Korea Tourism Organization Manila and Chungnam Provincial Government. Welcome back guys sa part 2 ng aming Korea Pilgrimage Tour sa Chungnam! Marami pa tayong lugar na bibisitahin at pagkain na titikman. Kaya tara, samahin niyo kami at ituloy natin ang adventure! Mama, say hi! Kailangan natin. Guys, tingnan natin sa loob ko ano ba talaga itong sinasabi nila na healing expo. Kasi totoo talaga naman na ang nature is nakaka-heal. Tingnan natin kung ano ang nasa loob talaga. Kamsahamnida! Isa din sa highlight ng aming tour ang pagbisita sa Taeyan International Horticultural Healing Expo 2026, isang world-class event na ginaganap dito sa Taeyan, South Korea. Ang saya ba? Sobrang saya, yun na namin umuwi. Alam mo, dito pa lang kami sa bungad. Ang ganda na ng healing expo. Ang dami talaga nilang pakulo sa Korea. Hindi sila nauubusan. Pagpasok pa lang namin agad ng bumungad ang makukulay na flower displays at napakalawak ng garden landscape. Ay, picturean nyo lang kami ni Jason na nag-kiss kami. Akala ko all! 1, 2, 3, kiss! 1. Kadiri na! Magpupuno tayo! Ay, akala ko! Kadiri. Ano ko mga batang to? Bawat sulok ay puno ng iba't ibang klase ng bulaklak at halaman na magaling na inayos upang makapagbigay ng relaxation at positive energy sa mga bisita. Alam ko mas maganda ka sa akin at wala kang karapatang magmayabang. Ito ang gusto ko sabihin sa'yo. Sobrang ganda mo! Uy, indeed talaga, marirelax ka talaga ba? Bukod sa mga flower gardens, tampok din dito ang iba't ibang exhibits, healing programs at innovative technologies na nagpapakita kung paano ginagamit ang horticulture hindi lamang para sa kagandahan, kundi para rin sa emotional at physical healing. Your love! Sa gilid, sa gilid. Ayun, oh, brown, oh, yan. Gratitude and sincerity! Nagpasalamat ka sa mundo kasi gratitude ka. Happy memories. Masaya ka kasi. Ayan na! Happy memory! Paras kayo ng mama mo. Desire. Oh, big What's this? Wow! It's a confession of your love. Wow! Yeah, boyfriend. Dapat in English kasi natin. Nakaka-relax talaga at nakakawala ng stress at mabibigyan ka ng pagkakataon magpahinga at mag-recharge. Anyong nga sa'yo! Annyeonghaseyo! Ay, dumaan na yung mga malapit na. Guys, ang ganda guys. Healing talaga siya, no? Ganda. Ganda yun. For only 600 pesos, guys, sa atin. Makikita mo na yung ganito, pwede kang tumambay whole day dito. Tignan mo, meron din siyang ganito, oh. Pakaganda rin makita kung paano pinagsasama ng South Korea ang tourism, environmental awareness, wellness at modern technology sa isang event na tulad nito. Talagang makikita ang kanilang pagpapahalaga sa kalikasan at sa kapakanan ng mga tao. Alam mo yung dagat na nagpa-fogs? Guys, ang ganda guys. Isa na namang unforgettable memory mula sa aming tour dito sa South Korea. Truly, this is more than just an expo. It's an experience of healing, inspiration, and appreciation for nature. This tunnel, the Poryong undersea tunnel, just opened 2021. Maximum depth is about 80 meters below sea level. Good chance to see beautiful church there, right? The name of the cathedral is Hapdok, and then many Catholics also used to visit there. Welcome sa Hapdo Cathedral. Isa din ito sa mga pinaka-importanting Catholic pilgrimage sites dito sa Chungnam, South Korea. Hey guys! We are now here in Hapdok Church here in Chungnam.
Ang Gothic-style cathedral na ito ay itinayo noong 1929, kaya higit 100 taon na itong saksi sa pananampalataya ng mga Korean Catholics. I-visit kami dito guys and surprisingly na-amaze kami kasi Sagrada Familia ang kanilang saint patron saint dito. So magdadasal kami, we will say a little prayer and we give thanks to the Lord. So tara, pasok tayo. So tatanggalin ng shoes. Tingnan nyo kung gaano sila kakuan. Papa, sana sa Korea tayo magpa-renewal of vows. Amang bawal! Kasi bawal talaga. Lahat ng nag-church ganito ang style and it's very good kasi cleanliness to hygiene. Habang pinagmamasdan namin ang ganda ng simbahan, parang bumabalik ka sa nakaraan. Bilang part ng aming pilgrimage tour, espesyal ang pagdalo na ito dahil hindi lang kami naglalakbay para makita ang magagandang lugar. Narito rin kami upang mas makilala ang mga kwento ng pananampalataya, sakripisyo, katatagan ng mga naunang Kristiyano sa Korea. First day pala natin, second day ngayon. Ano ang mga realization? Guys, hindi ko expect na maraming Catholic dito. Grabe yung sacrifice nila, yung faith nila para kay Lord. How about you stay? Yun din. Tapos gusto ko din yung Korea kasi grabe sila mag-sacrifice din. That's just what I said. Tapos ang ganda kasi binigay nila kami ng free BTS. Mahilig talaga silang magbigay ng free items. Gusto din nila magbigay ng mga free. Tsaka gusto din nila magbigay ng gifts. Apakahilig talaga nila. How about si Mami, siyang ating mga mothers natin? Ano ba masabi mo sa tour na The best ever itong Korea dahil maiyak ako. Dahil yung mama ko. Baka doble yung babayaran namin dito sa iyo, Dahil yung mama ko. Parang i-arrange niya talaga na itong pamilya na to mabigyan ng ganitong tour. Nandito pa talaga sa Holy Family. Guys, Sagrada she cried. Familia. Para bang galing sa God talaga. Naka dito sa yung lula ko ni si Lula Ignacia. Ako mag-isa mag-iyak ako, hindi ko pa kita pero hindi ko mapigil kahit tinanong ako. Parang Hindi kita lang God's will talaga ang binigay sa amin dito sa anak ko. Kaya ayusin niyo ang mga ugali niyo. Kasalanan pa namin yung mga ugali namin. O kayong dalawa ni Jason, nabilong na kayo sa Holy Family at saka mga apo ko, ayusin talaga ninyo. Kay binigay ni Lord ang sobra-sobra sa inyong pamilya. Tapos ka na dun sa kan mo, dagdag 2.5 ka ha. Talagang naramdaman ko lahat. Tapos ngayon, sobrang, alam mo yung na-refresh ako. Yung feeling ko na parang gusto ko dito talaga. Kasi parang yung pakaramdam ko, kahit anong kilos ko, parang alam mo yung napakagaan ang pakaramdam ko. Na wala lahat stress ko. So sobrang ambience pati dito, lahat parang andito na. Second day ko dito, tapos pupunta na naman ako dito sa church na to. And then about family pa rin, sobrang saya ko. Hindi ko ma-express yung sarili ko, sobrang saya ko. Ang experience ko dito, parang ayoko na muna. Hindi ka umiyak. 500 ka lang. Tapos na ako kahapon. Hindi, umiyak ka. Masaya na talaga ako Hindi, ngayon. niloloko lang natin yung mga Sobrang happy. grandparents natin kasi ang sarap kasi ng experience na makasama mo sila kasama itong dito basta-basta yung ginawa ng KTO, miracle to para sa akin. Kasi yung mama, anong experience? Yun nga, ito nga, sinasabi ko, miracle itong ginawa ng KTO kasi hindi ko naman sinasabi sa kanila na gusto kong pumunta, gusto kong gawin to, pero sila nag-offer ng ganito na magawa tayo ng tour na pilgrimage. Ha? Tapos ito po yung pinupuntahan ng ang mga history pa, hindi pa basta-basta, na truly talaga a follower of God talaga, na grabe talaga. Kaya talagang malaking responsibility itong vlog na ito para masabi natin sa ating mga kapwa Pilipino na truly talaga may mga heroes talaga tayo na mapakinggan ulit, ma-spread yung good news na dala-dala ni Jesus Christ. Kaya talagang ito miracle talaga itong ginawa ng KTO. KTO, sa'yo na ako. Ay, ikaw na. Diba pa ikaw, anong realization mo, Mike? Mike, i-kiss mo na kita. Bawal. Kasi ang aming tour ngayon, kasi nga, kaya sinabi ni Mela yun, kasi nga, more on kami, puro mga simbahan. So para sa kanya kasi talagang very important yun. Ako naman, okay din kasi nga, na-open yung kaisipan ko lalo sa history ng Korea.
marami pala talaga ditong simbahan din talaga ng Katoliko na hindi namin in-expect. At ang gaganda. At ngayon ko lang nalaman na meron din palang saint ng Korean saint. Meron din pala. So, bagong kaalaman nyo para sa akin. Maganda ito kasi itong pinaka masasabi kong baklasing feeling ng relaxation. Kasi para meron kang peace of mind na nare-receive sa mga pinupunta namin. Na-enlighten kami sa ibang bagay. Hindi lang puro mga tourist destination na puro mga museum, mga amusement park, mga parks, o mga cities. Ngayon, I think, itry nyo din na Pilgrimage. pilgrimage. So, kung gusto niyo magkameron ng ibang Ako klase talaga. na peace. Ako talaga is number one. Peace out. Ako talaga number one talaga sa akin si Lord. Nung pumunta ako ng Korea, to? ikaw naman, mahal ko. Yun! Paano kami? Hashtag. Number 3 lang kayo. Kasi ganoon talaga sabi ni Lord. Dapat number 2 ang asawa sa harap ni Lord. Pero pag talikod ko minsan, number 5 na lang si Jason. Pag ako sa kanya. Okay din. So ito na, hindi ba? Hashtag pa rin. Mama, kami second. Sige, number 2 na kayo ngayon. Okay, ito na nga. Number 1 talaga sa akin si Lord. Pero nung pumunta ako dito sa Korea kasi, nagustuhan ko ang Korea. Pero meron sa heart ko na sinasabi na, gusto mo ang Korea, pero sana may part ng Korea na mas magustuhan ko pa more. At ito yung nagpakuan sa akin sa year 3 ko, sa year 3 na pagiging ambassador namin dito sa Korean Tourism Organization na nagpatunay talaga na sobrang year 3. Nagdagan mo naman. Nagdagan mo naman. Mali mo na magkato. Year 4. Pagdasal mo na lang. Mas nabilib ako. Yan o. Mas nabilib ako, mas napamahal ako sa Korea dahil dito sa pilgrimage na ginawa na hindi lang sila pang magandang tanawin, pang nature, pang everything, pang culture, hindi lang sila pang ganun, kundi pang spiritual din pala sila. And grabe yung nangyari sa kanila during that time na kinuan sila, na persecute sila. Hindi yun basta-basta. Kaya sabi ko, Korea, my heart is here. Please all kneel. Kailangan tayo mag-share ng insight at mga natutunan every now and then because we are on the pilgrimage. And para may matutunan din yung mga... Spell pilgrimage. Sige, ikaw, Simbahan na spell lang. pilgrimage. Simbahan Go. na lang. Search. P-I-L-M-I-G-R-I-M-A-G-E. Ano? Pilgrimage. Minus 1K. 2 pesos sana kanina. P-L-A. Ito na lang, church na lang. C-H-U-R-C-H. Marami pang makasaysayang lugar kaming pupuntahan kaya samahan niyo kami sa aming pilgrimage journey dito sa Korea. Isang paglalakbay na puno ng inspirasyon at pagpapalalim ng pananampalataya. Our famous restaurant. Now, let's eat! Siyempre, pagkatapos ng aming activity, oras naman para kumain! The rice is very kuan din yung parang ethnic. Yeah. They put different kinds of seed para sa amoy and masarap na. Yeah. Sulit ang pagod dahil may ganitong klaseng pagkain na naghihintay after ng mahabang paglalakad. Busog na kami at ready na ulit sa susunod na adventure. Guys. We are now here in Solme Shrine. Ang lugar na ito ang kinikilala kahanan ng lugar ng kapanganakan ni Saint Andrew Kim Daegon, ang kauna-unahang paring Koreano at isa sa mga pinakatanyag na martyrs ng simbahan Katoliko sa Korea. Talaga. At alam nyo ba daw guys, na nakapunta din dito si Pope Francis. Kasi nga, dito nga ang birthplace ng ating first Korean priest at saint. I want to know Saint Andrew more. So keep in touch. Ano kayo, may number? Sorry. Ayan, tingnan natin si Pope Francis at si Saint Andrew kasama si Janggyum at si Jumong. Si Janggyum at si Jumo in Jumong. the palace. Dito nagsimula ang kwento ng isang tao na nagbigay ng inspirasyon sa milyon-milyong Katoliko sa buong mundo. Actually, Andrew Kim be first the priest of Korea, and then canonized, meaning be a saint, Yes. along with the martyr together. The Saint
and canonized because they deserve it all. Excuse me, who's that in the chair? Francis. Bumisita din dito si Pope Francis noong 2014 sa kanyang makasaysayang paglalakbay sa Korea. Kanyang pagbisita ay naging simbolo ng pagkilala sa pananampalataya at sakripisyo ng mga Korean martyrs na nagbibigay buhay sa simbahang Katolika. Kaya nila nilagay ito because dito umupo si Pope Francis at nag-pray siya. Pinag-pray niya si Saint Andrew kasi sobrang nakaka-proud yung ginawa ng katapangan ni Saint Andrew para lang sa pangalan ni Jesus. Grabe si God, no? Talagang nag-spread talaga siya ng mga tao na mabigyan ng Holy Spirit para spread yung good news niya. Kasi tinan mo, umabot ng Korea. Nagkaroon din ng saint ang Korea. No? 25 years old, namatay ka para kay Kuan. 24 siya naging pari after 1 year na in-executed siya. Di ba si Jose Rizal, namatay dahil sa Pilipinas. It's a very heroic thing. Pero, ito iba to ha. Namatay ka dahil sa faith mo kay Lord. Namatay ka para i-spread ang good news ni God, ni Jesus. Is mas iba ito. Sobra ka pa sa hero talaga. Kaya talagang kinanonize talaga siya as a saint. Sa kabila ng matinding pag-uusig sa mga Kristiyano noong panahon iyon, nanatiling matatag si Saint Andrew Kim Dae-gon sa kanyang pananampalataya hanggang sa ialay niya ang kanyang buhay para sa Diyos sa edad na 25. Sabi nila, ito daw pinaka-most important part dito sa Solme. Solme Shrine. See the white the wall of cross is meaning always the Mary, Blessed Mary, the Virgin Mary. Virgin Mary. Yes, protect him always. Parang Mama Mary nga, The only one place here with the Virgin Mary together. So ito ang nangyari. 7 months naglakad si Saint Andrew, Korea, papunta sa Anok River. Sa Anok River. Tapos naghintay daw siya na mag-freeze during the winter time. Yes. Saka siya naglakad ng 7 months papunta sa China. Marating niya ang China hanggang diretsyo niya ang Macau. Pala, binigyan na siya ng Holy Spirit ni God. Parang si God binigyan ng Holy Spirit si Moses na ihatiin ang dagat. That's unbelievable, pero ginawa niya because of Faith. faith. And then meron siya sigurong Holy Spirit. And I know din, nagpapakita din sa kanya si Mama Mary. That's why I'm amazing to this kind of saint because they are so Guys, meron siyang selfless. Guys, meron siyang patience of a virtue. Tapos, all related kay Jesus. Yeah. Makalipas ang higit isang siglo, kinilala ng simbahang Katoliko ang kanyang kabayanihan at So kabanalan. let's say a little prayer. Ang kwento ni Saint Andrew Kim Dae-gon ay nagsisilbing paalala na ang tunay na pananampalataya ay may kasamang tapang, sakripisyo at pagtitiwala sa Diyos kahit gitna ng pinakamahirap na pagsubok. Anyong hasayo. Pilipino suwasoyo. Mag-bless kayo, mag-bless. Bless. Ano ba nila yan? Hindi yata nila alam. In the Philippines, that is the respect. The respect in the Philippines. Wow. 86 years old. Tingnan mo, skin ang ganda. Matilalo pa yung skin. Thank you. Okay, Senior Academy. Tingnan mo ni. 1, 2, ready, go. Semarigan, 한집에 있어. 엄마곰, 감사합니다. 아기곰, 아빠곰은 뚱뚱해. Mukha dito, wala sa mukha. 엄마곰은 날씬해. 애기곰은 아이 귀여워. 으쓱 잘한다. 감사합니다. 안녕히 계세요. My 엄마 is 뚱뚱해. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Let's ask the Lord that He is ready, which are about to sit from your mouth.
Welcome to Sapgyoho Amusement Park dito sa Chunglam! Let's go! Paan kami sa isa sa mga filming locations ng sikat na K-drama na Lovely Runner. Ito si Byun Woo, so ito yung gusto nilang Lovely Runner. Siyempre, hindi pwedeng palampasin ang chance na balikan ng ilan sa mga eksenang minahal ng maraming fans. Ginaya pa talaga ni na mama at papa ang moments ni na Sunjae at Im Sol. Ang cute nilang panuurin, parang bumalik sa kanilang teenage years. Hindi man sila K-drama stars pero panalo naman sa kilig at sa effort. Napakasimple lang ng amusement park na ito. Para na siyang isang maliit at masayang perya sa Pilipinas. May mga rides, makukulay na ilaw at masayang atmosphere na perfect para sa pamilya at sa mga magkakaibigan. Kakatuwang isipin na ang isang lugar na madalas nating napapanood lang sa TV ay nakikita namin sa personal. Oh my gosh, guys! 6, 7! Oh my gosh! Mama, sila na lang dalawa ulit! Mama! Gosh! Sobrang grateful kami na naisama ito sa aming itinerary. Papa, go, Papa! Isa na naman ito magandang memory na mababaon namin, konting K-drama feels, konting nostalgia at maraming masasayang tawa kasama ang pamilya. Hi guys! We're here in Boryong Mud Hall. Let's go! After a long day of touring, finally time naman para mag-relax. Dito sa famous Boryong Mud Experience. Kumbaga parang after nyo mag-pilgrimage, after nyo mag-ikot-ikot sa mga holy places, you will gonna relax. And pupunta kayo dito. 30,000? Oh, may 30,000 ang mura lang. Hi guys! Sa ako si Stella and magpa-food spa kami. Yes, with mud. Gusto ko kasi for free lang. Sinubukan namin ang kanilang mud foot spa. Nakakatawa kasi hindi lang siya unique experience, kilala rin ang Boryong Mud dahil mayaman ito sa minerals at sinasabing good for the skin. Habang nakababad ang aming mga paa sa mud, ramdam talaga namin ang sarap ng pahinga after all the walking and sightseeing. Nakaka-relax at nakakagaan ng pakiramdam. Masarap tumingin sa tanawin, tapos hot mo na paa mo. And then yung mud kasi may nutrients siya na pupunta sa... Alam mo, naglighten yung paa ko. Papang no? Naglighten yung paa ko. Ang sarap ng paa, ang feeling ko ng paa. Anong feeling nyo? Relaxing and super comfortable. Definitely a memorable way to end our day. So ngayon, tignan nyo guys. Always 365 fresh. Shabu all day. So ngayon, magdi-dinner kami. May araw pa rin pero 7:30 mag-8 p.m. na. So, ang ganda, let's eat dinner. Guys, they treat us well. They treat us dito sa shabu-shabu food niya, and then different kinds of gulay ay limited. At pati beef. Pati na rin ang mga side dish. Ang saan nila? Kamsahamnida ng provincial government sa inyong mainit na pagtanggap at pag-aalaga sa amin sa buong trip na ito. Thank you rin sa inyong lahat na sumama sa aming journey. See you sa next vlog dahil this time, Chong Chong Bokdo, ating susunod na adventure. See you and thank you for watching!